So, last week po mga kapatid, nagsimula po tayo sa isang series kung saan kailangan po to. Especially because of the things that we are about to talk about later after ng ating Liturgy of the Word. Pero, sinagot po natin yung tanong na ito. Ang gospel ba ay purely isang mensahe lamang na kailangan ng mga makasalanan? O ito po ay kailangan din ng mga taong naligtas na? O higit pa ba doon ang mabuting balita? At sa ating pong pag-aaral last week, kung matatandaan natin, I cited o I quoted what Tim Keller said in his book na ang sabi niya po doon, yung gospel daw po, hindi po ito isang ABC lang po ng isang Kristiyano, kundi ito daw po yung A to Z ng isang Kristiyano. Ibig pong sabihin, mga magulang ko at kapatid, ang gospel po, hindi lamang po siya kailangan ng mga makasalanan. Kailangan din po siya ng mga taong nanampalataya na sa Panginoong Jesus. O kailangan din po siya ng mga taong napatawad na ng Panginoon. And the point that I did try to make last week is this: the gospel is the foundation of everything. Ito po yung pundasyon ng lahat. We cannot be a church without the gospel. We cannot become a Christian without the gospel. We cannot be everything without the gospel. Hindi ka pwedeng mag-communion apart from the gospel. You cannot be baptized without the gospel. You cannot be everything without the gospel. Yan po yung bagay na dapat nating makita bawat isa. And after all, tayo pong mga ligtas, ito po yung pundasyon natin bilang mga Kristiyano. Kasi ito po yung pundasyon natin upang maligtas, upang lumago, upang maging membro ng church, upang mabautismuhan, upang maabahagi sa communion, o ma-accomplish ang ating mission. At lalo higit, ito rin po yung kailangan natin upang maaranas po ng revival. Gospel. That is why I pointed out, I tried to persuade everyone last week na yung gospel po, yung pundasyon ng lahat. And today, as we continue our study, we will look at the very thing na nagiging banta o nagiging threat po dito sa pundasyon na ito. At ito po ay walang iba kundi yung moralism. At ito po yung dahilan kung bakit ngayong umaga po ang title po ng ating lesson na pag-aaralan ay pinamagatan ko po na The Danger of Being Good Enough. O pwede nating sabihin the danger of moralism. Yan po yung title ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. And with that being said, tanungin po natin and let us answer this particular question in order for us to fully understand kung ano po ba yung topic na ito. So, ang tanong po natin ngayong umaga is this: ano ba ang moralism at bakit ba ito naging banta sa gospel? Ano ba ang moralism at bakit ba ito naging banta sa mabuting balita? Sabi po ni Matt Slick sa kanyang article doon po sa CARM noong September 16, 2014 na meron pong pamagat na what is moralism. Sabi niya, yung moralism daw po has different meanings. Marami daw po yung ibig sabihin, pero in relation to Christianity, meron po itong particular na ibig sabihin na importante po nating maintindihan this morning. In relation to Christianity, ang moralism po, ang ibig sabihin daw po niyan is the position of obtaining or maintaining salvation or right standing with God by behaving morally. Yan daw po yung ibig sabihin ng moralism in relation to Christianity. In relation to Christianity, ang ibig sabihin daw po ng moralism, ito yung posisyon kung saan naniniwala sila na in order for a person na siya ay maligtas o in order for a person na siya ay mapatawad sa kanyang kasalanan o kasalukuyang mapatawad sa kanyang kasalanan o manatiling pinapatawad sa kanyang kasalanan, kailangan niya pong magiging mabuting tao. Kailangan niya pong maging morally correct. That is moralism. Yan po yung itinuturo ng moralism. So, anong gusto kong mapansin natin when it comes to moralism? Ang moralism po, mga kapatid, ay isang paniniwala na nagtuturo ng ibang paraan upang maging tama sa harapan ng Diyos. That is what moralism is.
nagtuturo siya ng ibang paraan upang maging tama sa harapan ng Diyos. From this, we can say na since nagtuturo siya ng ibang paraan, in some sense, yung moralism po itself ay naniniwala o ina-affirm niya yung katotohanan na lahat ng tao hindi maayos yung relasyon sa Diyos. Lahat ng tao ay naging kaaway ng Panginoon. At merong paraan upang maging tama ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang sinasabi ng mabuting balita, ang paraan upang maging tama ka sa harapan ng Panginoon ay sa magitan ng pananampalataya kay Jesus. While moralism, on the other hand, is teaching differently. Ang itinuturo niya upang maging tama ka sa harapan ng Diyos, upang mapatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, kailangan maging morally correct ka. Kailangan maging mabuting tao ka. At para mapanatili mo yung maayos na relasyon sa Diyos, ang itinuturo ng moralism, kailangan mapanatili mo yung pagiging mabuting tao. Yan po yung posisyon ng moralism. Mga kapatid, dahil po ito ay nagtuturo ng ibang paraan na hindi itinuturo ng salita ng Diyos, ito yung dahilan kung bakit ito po ay delikado at nagiging banta sa gospel ng Panginoon. So bakit banta yung gospel, yung moralism? Kasi iba yung itinuturo nito kaysa sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, itinuturo sa atin, ito yung paraan upang maging tama ka sa harapan ng Diyos. Yung moralism, meron siyang ibang tinuturong paraan upang maging tama sa harapan ng Diyos. And that is why nagiging banta ang moralism sa mabuting balita. So, anong point? Moralism is dangerous because this view doesn't just merely encourage morality, which Christianity does affirm. Hindi sinasabi ng Christianity masamang maging moralism. No, that is not the point of the Christianity. Pero ang problema po ng moralism is this: it makes morality function as a savior or as a means of justification. Ang problema po sa moralism is this: itinuturing niya yung pagiging mabuting tao o paggawa ng mabuti bilang paraan upang ikaw ay maligtas o upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. That is the problem of moralism. So I want you to be cautious about moralism because we can even consider moralism as an anti-gospel. Ulitin ko po ang moralism po, anti-gospel. So kung merong anti-Christ, ang moralism po, ito po yung anti-gospel. Bakit po siya anti-gospel? Sabi po ni Edward Hendrick sa kanyang article, sa kanyang libro na The Anti-Gospel or The Perversion of Christ's Grace Gospel, sabi niya, yung word daw po na anti is a proposition derived from the same word in Greek. It means against. Ang ibig sabihin daw po ng anti sa Greek, against, opposite, contrary, or in place of, or in replace of. So, yung anti-Christ daw po, ang ibig sabihin niya, against Christ. And at the same time, ang ibig sabihin din daw po ng anti-Christ is seeking to replace Christ o pinapalitan niya si Kristo. So when we say against the gospel or anti-gospel, ang ibig sabihin lang po yung moralism, kaya siya naging anti-gospel kasi pinapalitan niya yung mabuting balita. Imbis na ito yung paniwalaan mo, ang gusto ng moralism, ito yung paniwalaan mo. Ang paniwalaan mo, para sa kanila, para ikaw ay maligtas, para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan, kailangan ikaw ay magsimba, kailangan ikaw ay maging mabuting tao. That is not the message of the gospel. Hindi po yun yung message ng gospel. Kasi according to the gospel of Jesus Christ, upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan, ang kailangan mong gawin, mga magulang at kapatid, ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Kailangan mong paniwalaan yung good news. That is the gospel. But the moralism is telling us na para ikaw ay mapatawad, kailangan maging mabuting tao ka. Kailangan gumawa ka ng mga mabubuting bagay. Kailangan magsimba ka. Kailangan magbasa ka ng Bible. Kailangan mag-pray ka. Masama ba yung mga bagay na yun? Hindi po yun masama. In fact, Christianity encourages us to do that. Pero, what the Christianity is telling us is this: hindi yan yung paraan upang ikaw ay mapatawad.
Kasi ang paraan upang ikaw ay mapatawad, kailangan mong kilalanin at panampalatayaan yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. That is the gospel. And it is quite different doon sa bagay na sinasabi po ng moralism. With that definition in mind, mga magulang ko at kapatid, dahil nakita natin na yung anti-gospel, ibig sabihin pinapalitan nyo yung gospel, pag inalala po natin yung definition na yan, the reason kung bakit nasabi ko na pwede natin i-consider yung moralism as anti-gospel is because ang tinuturo nito ay hindi lamang laban sa itinuturo ng gospel, kundi it passion itself o dinibihisan nito yung sarili niya as the gospel na dapat nating paniwalaan. Mga magulang ko at kapatid, hindi po totoo yung moralism. Hindi po yan yung gospel. Hindi po yan yung dapat nating panampalatayaan. At yan yung dahilan kung bakit napaka-dangerous nitong moralism. So, isa pang tanong na gusto kong sagutin ngayong umagang ito is this. Bakit ba naging mali ang moralism? Bakit ba mali ang moralism? At ano ba yung, at hindi ba pwedeng isa din ito sa paraan upang ang isang tao ay mapatawad sa harapan ng Diyos? Hindi ba pwedeng sabay? Hindi ba pwedeng paraan yung pananampalataya at paraan din yung paggawa ng mabuti para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan? Hindi ba pwedeng parehas na parahan yan? Hindi ba pwedeng parehas na tama yan? Parang hindi ba pwedeng para makapunta ako sa Balanga, it's either sasakay ako ng bus o ng jeep? Pero parehas pa rin akong dadalhin sa Balanga. Hindi ba pwedeng parehas na tama yung bagay na yan? And the answer to that, mga magulang ko at kapatid, is hindi. Hindi pwedeng tama yung moralism at tama din yung gospel. Hindi po pwede. Bakit po? Kasi it is not supported by the scripture. Kasi hindi yun yung tinuturo ng salita ng Diyos. And listen to the arguments that the Bible is actually making against moralism. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, ang sabi po doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Imagine, mga magulang ko at kapatid, the Bible is not actually denying the fact na nakakagawa ka ng mabuti. Hindi yun dinedeny ng Bible. You can actually do a good thing. You can actually pray, you can actually read the Bible, and that is a good thing. But what the Bible is actually telling us this morning is this, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil lahat ay nagkasala, ibig sabihin walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin kung mayroong pamantayan para ikaw ay mapatawad, hindi mo yun naabot. Regardless, kahit ano pa yung ginawa mong mabuti, kung nagbigay ka man ng 1,000,000, nagpakain ka man sa lahat ng mahirap, hindi mo nakakalimutan yung magulang mo, hindi mo nakakalimutan magsimba, kahit na nagagawa mo yan, kahit nung bata ka pa, at the end of the day, hindi mo naabot yung pamantayan ng Diyos. Meron siyang standard na hindi mo naabot. And that is the declaration of the Bible. So ano po yung gusto kong makita natin from this declaration? Dalawang bagay ang pinapakita ng verse na ito. Una, lahat tayo ay makasalanan, at pangalawa, hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos. Hindi natin naabot yung pamantayan ng Diyos. This particular verse doesn't deny that we are able to do good. But it is denying na naging katanggap-tanggap ito sa harapan ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Bible na hindi mo nakagawa ng mabuti. Ang sinasabi na ng Bible, kahit nakagawa ka ng mabuti, hindi yan naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi naabot yung pamantayan. For example, mga magulang ko at kapatid, mamaya po, kakain tayo. Pag naging masaya tayo, after ng kainan, ibig sabihin naabot yung pamantayan kasi masarap. Nagigasi po ako. Pero hindi lahat ng kakain, after kumain, nagiging masaya. Bakit po? Kasi hindi lahat naapambot yung pamantayan sa pagiging masarap. Am I making sense? At ganun din po sa ating, sa harapan ng Diyos. Pwede kang gumawa ng mabuti, pero don't assume na naabot niya yung pamantayan ng Diyos. Don't assume na naging katanggap-tanggap yan sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang sabi ng Biblia, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Listen to what Isaiah chapter 64 verse 6a tells us. Sabi po dito, lahat tayo'y naging mahurumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nating maruruming basahan lang ang katulad.
Imagine, mga magulang ko't kapatid, in this particular verse, very explicit. Pag sinabi kong explicit, ibig sabihin nun malinaw. Malinaw na sinasabi ng Biblia na nakagawa ka ng mabuti. Pero yung mabuti mong gawa sa harapan ng Diyos, ang katulad yan, maruming basahan. And mind you, mga magulang ko't kapatid, yung maruming basahan na tinutukoy po dito, hindi yung maruming basahan na alam natin. During their time, when women are experiencing their monthly period, ang nilalagay po nila nun, hindi napkin, kasi hindi pa po usang napkin nun. What they put doon sa kanilang private area para po takpan yun at para po masolusyonan yung problema nila sa pag-agos is yung mga basahan. At yung maruming basahan na tinutukoy dito, mga magulang ko't kapatid, yung po yung nilalagay nila sa kanilang private area in a monthly manner. At ang sabi ni Isaiah, kapag pinagmamalaki natin, hindi natin pwedeng pagmalaki sa harapan ng Diyos yung mabubuti nating gawa, kasi sa harapan ng Diyos, ang katulad lang nun, maruming basahan. Have you ever been pumasok ka sa CR, tapos pagpasok mo, kayong mga babae, pagpasok nyo, tapos yung napkin ng mga kapwa nyo babae, nagkalat lang doon. Ano pong sasabi nyo? Matutuwa po ba kayo? Ay, ang ganda, no? Ang ganda ng mga design dito, no? Di ba? Di ba sasabihin nyo, parang hindi naman kayo maayos? O yung tawag natin dun sa word, pasensya na po, sa laula. Imagine yourself, mga magulang ko't kapatid, nagmamalaki ka. Lord, nagpray naman ako, kaya mo ako naligtas, nagpray naman ako, kaya... Tapos, hindi mo napapansin, ang pinagmamalaki mo pala sa harapan ng Diyos, maruming basahan. Yung napkin ng babae, pinagmamalaki mo ganyan. No? Lord, ito yung mabuti kong gawa. Ganon tinitignan ng Panginoon ang iyong mabubuting gawa. Hindi mo siya pwedeng ipagmalaki. Kasi according to the Bible, yung mabubuti mong gawa, mga magulang ko't kapatid, hindi nakaabot sa pamantayan, tapos madumi pa, tignan sa harapan ng Diyos. So, nung point ko po, mga magulang ko't kapatid, dalawang point po. Hindi ibig sabihin nito, nawawalan ng kabutihan, nawawalan ng kabuluhan na mabubuti nating gawa. Hindi ibig sabihin no, walang kabuluhan yung mabubuti mong gawa. May kabuluhan yun. Pero, dapat mong tandaan na hindi natin ito pwedeng gamiting basihan upang tayo ay tanggapin ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, may kabuluhan yan. I'm not saying na walang kabuluhan yan. Pero, wag na wag mong sasabihin sa harapan ng Diyos na kaya kanya pinagbibigyan, kaya niya sinasagot ang panalangin mo, kaya kanya tinatanggap ay dahil sa ginagawa mo. Kasi sa harapan ng Diyos, maruming basahan lang yun. That is the point that I'm trying to make. Pangalawang point is this. Kapag patuloy natin kinilala, pag patuloy natin pinagmalaki, mga magulang ko't kapatid, yung mabubuti natin gawa, sinisira ng mga nilalaman ng mga verse na ito, mga magulang ko't kapatid, yung mga verses na ito, sinisira ng mga nilalaman ng verses na ito ang pundasyon ng moralism. Since ipinapalagay ng moralism na ang kabutihan ng tao ay maaaring maging dahilan upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ano yung point ng moralism? Pwede ako maging katanggap-tanggap sa Diyos sa paggawa ko ng mabuti. Pero these two verses alone, Romans chapter 23 and Isaiah chapter 64 verse 6, sinisira nito yung pundasyon ng paniniwala ng mga moralistic. And I don't know, baka mamaya hanggang ngayon moralistic pa rin yung pag-iisip mo. Na akala mo kaya ka tinatanggap ng Panginoon ay dahil sa mga gawa mo. Mga magulang ko't kapatid, these two verses alone is telling you right now na mali yung paniniwala mo na yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung mga gawa mo para tanggapin ka ng Panginoon. And notice what the other scripture tells us. Sa Galatians chapter 2 verse 16. Sabi pa po dito, nalalaman natin na walang sino mang itinuturing na matuwid sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Pansinin niyo po. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 16, walang sino man ang itinuturing na matuwid. This is a universal negation. Pag sinabing universal negation, ang pinapatungkulan po dito, lahat at walang exempted. Ang sabi niya dito, walang sino man, kahit sino ka pang Poncio Pilato, walang sino man ang nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng pagsunod sa kautusan. So, akala mo, nagiging matuwid ka sa pagsunod mo sa kautusan? Ang sabi ng Biblia, walang sino man ang nagiging matuwid sa pagitan ng paggawa niyan.
So, kung walang sino man ang natuturing na matuwid sa pagsunod sa kautusan, paano ka ngayon may tuturing na matuwid? Sabi pa ni Pablo, kundi sa magitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kung hindi ako pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos, kung hindi ako mapapatawad ng Diyos sa magitan ng pagsunod ko sa kautusan, paano ako mapapatawad ngayon? Paano ako may tuturing matuwid? Pananampalataya kay Hesukristo. That is the gospel. Kaya sabi po niya, kaya tayo'y sumasampalataya kay Hesukristo upang ituring na matuwid sa magitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang itinuturing na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Napansin niyo po, parallel, di ba? Paulit-ulit lang yung sinasabi niya. And bakit po paulit-ulit yung sinasabi niya? It's because he wants to give emphasis dun sa katotohanan na hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mabubuti nating gawa. Kasi hindi ka nagiging matuwid sa magitan ng mga bagay na yan. So what's the point? Kung pwede tayong tanggapin ng Diyos on the basis of morality, mga magulang at kapatid, listen to this very carefully. Kung pwede tayong tanggapin ng Diyos sa magitan ng ating mabubuting gawa, kung pwede tayong patawarin dahil sa mabubuting nating gawa, then nawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung pwede ka naman palang patawarin sa magitan ng paggawa ng mga bagay, bakit namatay pa si Jesus? The fact na kailangan niyang mamatay, ibig sabihin, meron kang hindi kayang gawin. Kaya siya na yung gumawa para sa'yo. That is the point of the good news. Yun po yung bagay na itinuturo ng good news. So, again, can moralism and the gospel coexist? Hindi po pwede. Bakit mali ang moralism? Kasi nga, dahil sa moralism, winawalang kabuluhan niyan yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ngayon, pwede bang magsama ang moralism at gospel? Hindi po pwede. Kasi listen to what the Bible is telling us. Sa John chapter 14 verse 6, sabi po dito ng Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa magitan ko. Listen to what he's saying. Walang makararating doon kundi sa magitan ko. Hindi niya sinabi na walang makararating doon kundi sa magitan ko at ng moralism. Hindi, sabi niya, ako lang. Ako lang yung daan, ako lang yung katotohanan, at ako lang yung buhay. And again, this is reiterated in Acts chapter 4 verse 12. Sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, sa iba ay walang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa magitan ng tao, na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa atin makapagliligtas. Sino po yung tinutukoy dito? Walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng lupa, ilalim ng langit, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Hesus. Ano po yung gusto kong makita nyo dito sa both verses na to? Both of these verses ay nagko-communicate ng exclusiveness. Exclusiveness ng gospel bilang paraan ng kaligtasan. Ibig sabihin, wala nang ibang paraan. Ito lang. Gusto mo mapunta sa langit, gusto mo mapatawad sa iyong mga kasalanan, ito lang yung paraan. Wala nang iba. Exclusive to. Pag sinabing exclusive, ito lang, mga magulang ko at kapatid, ito lang, wala nang ibang paraan. So what's the point? The gospel and moralism cannot coexist because the gospel declares that Christ alone saves, while moralism teaches that human goodness contributes to or secures acceptance before God. Kaya hindi sila pwedeng mag-coexist kasi magkaiba yung tinuturo nila. The gospel is teaching us one way, and the moralism is teaching us another way. And that is why hindi sila pwedeng mag-coexist. Gusto mo maging Christian, kailangan nananampalataya ka sa gospel at hindi sa moralism. And I hope and I pray, mga magulang ko at kapatid, that we are not persuaded or convinced by moralism. Kasi pag persuaded ka ng moralism, kawawa ka. Ikaw yung pinaka-kawawa. Let me just give this illustration for us to better understand. Listen niyo po. Jesus for plus nothing is equal to everything.
While Jesus plus good works is equal to nothing. Ano po yung point niyan, mga magulang at kapatid? Pag pinanampalatayaan mo si Jesus lang at wala ka nang dinagdag, ano yung matatanggap mo? Everything that the Lord has promised. Pero pag naniwala ka na kailangan pang dagdagan si Jesus ng mga gawa mo, ang equivalent niyan, wala ka nang matatanggap. Kasi it's like saying to the Lord, kulang yung provision mo. Kulang yung ginawa mo. And that is a lie. Kasi ang sabi po ng Biblia, it is finished. At ang sabi po din ng Biblia sa Hebrews, umupo na ang Panginoon. Kaya siya umupo kasi tapos na yung trabaho niya. Ewan ko po sa inyo, siguro may mga tao sa atin na kahit hindi pa tapos yung trabaho, nagpapahinga na. Pero ang Panginoong Jesus, bago siya umupo, tinapos niya lahat ng trabaho niya. And that is the picture of Jesus in the book of Hebrews. The reason ko bakit siya umupo, kasi tapos na. Ginawa niya na lang lahat para ikaw ay iligtas. So for that, let me just give this fundamental proposition para lang po mas maging malinaw sa atin. Una, let me just give this fundamental proposition regarding the moralism. Una, mga magulang ko at kapatid, I want you to remember this. Moralism is dangerous because it creates false assurance. Kaya po ito banta sa gospel, mga magulang ko at kapatid, at banta din sa maraming individual yung moralism kasi nagke-create po ito o naglilikha ito ng false assurance. Alam niyo po yung false assurance? Naranasan niyo ba yun? Pinangakuan na ba kayo ng isang tao? Sabi niya, papautangan kita. Okay, yung sinabi niya, di ba? Babayaran kita. O yung laging kino-quote ni Pastor Jimboy, lagi niya sinasabi, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Jesus. Pero ikaw, alam mo kung kailan ko ibabalik yung 1K na hiniram ko sa iyo. Sa katapusan. Tapos pagdating ng katapusan, hindi kanya binayaran. It created false assurance. At ganun din po yung ginagawa ng moralism. Moralism creates false assurance in your heart. At ano po yung assurance na yun? Pinaparating niya sa'yo, kinukumbinsi ka niya na ligtas ka na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Yun po yung assurance na nililikha ng moralism. Dahil sa naranasan mo, dahil sa ginawa mo, feeling mo ngayon, pinatawad ka na ng Panginoon. That is the false assurance that moralism is created. Listen to what the Bible is trying to tell us sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Sabi po dito ng Panginoong Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking Ama na sa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng propesiya? Hindi ba sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya, nakapagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala. At sasabihin ko naman sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Pansinin niyo po, mga magulang at kapatid. These people are calling Jesus Christ as their Lord. They are professing that they are a servant of the Lord Jesus Christ. Kaya ang tawag nila sa Panginoon, Panginoon eh. They call Jesus as their Lord. Tawag pa nila sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. It is a term of endearment kasi paulit-ulit. Tapos ang pinagmamalaki nila, mga magulang at kapatid, kung bakit dapat sila papasukin sa kaharian ng Diyos is this. Nagpahayag kami. Nagpreach kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpagaling kami ng may mga sakit. Ano po yung pinagmamalaki nila? Yung kanilang mga ginawa.
yung lahat ng mabubuti nilang ginawa. Yun po yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki. At gusto ko mong makita niyo yung kicker dito. Sabi niya po dito, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng Amang nasa langit. Pansin niyo po ang dapat lang makapasok lang daw po sa kaharian ng langit ay yung gumagawa ng kagustuhan ng Amang nasa langit. Hindi ba kagustuhan ng Amang nasa langit ang magpalayas ng demonyo, ang mag-preach at gumawa ng mabuti? Hindi ba yung kagustuhan ng Amang nasa langit? Kagustuhan niya rin yun, mga magulong ko't kapatid. Pero yung kagustuhan ng Panginoon upang ikaw ay mapapasok sa langit ay hindi sa magitan ng mga bagay na yan, kundi sa magitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Pero pansinin niyo po yung ginawa nila dito, mga magulong ko't kapatid. Dahil nagawa nila yung mga bagay na yon, akala nila ngayon, okay na sila. It created a false assurance in their hearts. Kasi akala nila dahil nagawa nila yung mga bagay na yon, ligtas na sila. Mga magulang ko, I want you to see this. Ang paulit-ulit nilang sinasabi kung bakit sila dapat papasukin ng Panginoon ay dahil sa kanilang mga ginawa. Pwede nating palitan yan Panginoon, nagsimba naman ako. Ginawa ko naman yung mabuti. Gumawa ko niyan, gumawa ko nito, ginawa ko nito. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bakit po? Hindi dahil wala silang ginawa, kundi dahil mali sila ng pinagmamalaki gawa. Hindi ka maliligtas ng iyong mga gawa. So, anong point? Hindi sila kilala ng Panginoon, hindi dahil wala silang ginawa, kundi dahil ito ang ginagamit nilang basehan kung bakit sila dapat papasukin. Mga kapatid, hindi sila kilala ng Panginoon hindi dahil wala silang ginawa. Hindi sila kilala ng Panginoon kasi yun yung pinagmamalaki nila. Kaya, I always say to my mother, Nay, sabi ko, hindi mo pwedeng ipagmalaki na nagtuturo ako ng salita ng Diyos para papasukin ka doon. Kasi hindi yun yung basehan. Hindi yun yung paraan upang ikaw ay papasukin sa kaharian ng Diyos. So that is the first proposition that I wanted to make. Moralism is dangerous because it creates false assurance. Pangalawa, let me give this second proposition. Moralism is dangerous because it treats salvation as a reward. Alam niyo po, pagka ang paniniwala mo kaya ka maliligtas dahil sa iyong mga gawa, ang implikasyon niyan, pinaniniwalaan mo yung kaligtasan na ibibigay sa iyo ng Panginoon, reward sa paggawa mo ng mabuti. That is wrong. Hindi po reward ang salvation. Listen to what Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 says. Sabi po dito, dahil sa biyaya'y kayo iniligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa magitan ng inyong mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa magitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Alam niyo po kung bakit hindi reward ang salvation? Kasi kung reward ang salvation, pagdating natin sa kaharian ng Diyos, may pagmamalaki mo yun. Sabihin mo, kaya ako nandito Kasi, alam mo na, hindi ako kagaya ng kapitbahay ko Hindi ako kagaya ng mga tao dyan Ganun yung magiging sistema. Pero hindi sabi ng Panginoon, yung salvation, biyaya lamang ng Diyos. Para ano? Para walang sino man ang magmamalaki. Kasi kung meron mang ayaw ng Diyos sa mga tao, yun yung mga tao mapagmalaki. The Bible declares na galit ang Diyos sa mga mapagmalaki at itinataas niya yung mga mapagpakumbaba. Pangatlong proposition, moralism is dangerous because it treats the sacrifice of Jesus as insufficient or invaluable. Kaya delikado ang moralism kasi para bang pagka naniniwala ka na kaya ka maliligtas, kaya ka mapapatawad ay dahil sa magitan ng mga gawa, para bang sinasabi mong walang kabuluhan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na walang silbi yun. Kailangan ko pang dagdagan. Kailangan ko pang gawin yung mga bagay na to. Listen to what Galatians chapter 2 verse 21 tells us. Sabi dito, hindi ko pinawawalang halaga ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay tinuturing na matuwid sa magitan ng kautusan, namatay si Kristo nang walang kabuluhan.
Remember, yung context po ng Galatians, mga magulang ko at kapatid, he was talking to a group of people who were, who put their faith in the gospel. Pero as they continued, they heard different teachings, and that is moralism, at dumating sila sa punto na akala nila, hindi sapat yung ginawa ng Panginoong Hesus at kailangan pa nila itong dagdagan sa magitan po ng pagpapatuloy at iba pang mga bagay. At ang sabi ng Panginoon, sabi sa kanila ni Pablo, ako personally, hindi ko winawalong kabuluhan ang mabuting balita, ang biyaya ng Diyos. Kasi kung pwede pala akong maligtas sa magitan ng pagsunod sa kautusan, na walang kabuluhan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, kung kailangan natin sumunod para lang maligtas, kailangan nating sundin yung mga para lang maligtas, na wala ng kabuluhan, hindi na dapat namatay si Kristo sa krus. Kung kaya nating iligtas ang natin sarili. Pangapat po na proposition. Moralism is dangerous because it convinces sinners that they can save themselves. Alam niyo po bakit delikado moralism? Kasi kinukumbinsi nito yung mga tao na kaya nilang iligtas yung kanilang sarili. Which is super wrong. Maling-mali po yun. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Notice what Luke chapter 18 verse 9 to 14 tells us. Sabi po dito, isinalaysay naman ni Jesus ang talinghagang ito sa mga mapagtiwala sa sarili. Pansinin niyo po kaya ito sinalaysay ng Panginoong Jesus ay para doon sa mga tao na yung tiwala nila ay nasa kanilang sarili. Naniniwala sila na ang paraan para sila'y maligtas ay sa magitan ng kanilang mga gawa. Dito yun, sinare ng Panginoon. Sabi sa kanila, mapanghamak sa iba sa paniniwalang sila'y matuwid. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Ganito ang panalangin ng Pariseo habang mag-isa siyang nakatayo. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, at binabayo ang kanyang dibdib sa pagsasabing, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyan na itinuturing na matuwid ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at bawat nagbababa sa kanyang sarili ay itataas. Ano po yung kwento? 2 tao ang sabay na nalangin. Parehas silang nanalangin. Yung isa, mataas yung tingin niya sa sarili niya. Sabi niya, Panginoon, salamat. Hindi ako kagaya ng katabi ko. Gumagawa ng masama. Ako, mabuti ako. 2 beses ako nag-aayuno, nagtatights pa ako. Hindi ako kagaya nito. Salamat po. Samantalang yung isa, ang panalangin niya ganito, Panginoon, patawarin mo ako, nagkasala ako. At ang sabi ng Biblia, ang pinatawad doon ay ito, at hindi ito mapagtiwala sa kanyang sarili. So, ano gusto kong mapakita niyo doon? Convince ang Pariseo na siya ay ligtas dahil sa kanyang mga ginagawa. But end up, hindi pala katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Convince siya, akala niya, kaya ako tanggap-tanggap sa Panginoon dahil sa mga gawa ko, dahil nag-aayuno ako, at dahil nagtatays ako. Akala niya yun yung paraan upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. He was convinced about it. He sincerely believed it. Pero he was sincerely wrong. So ano po yung point? Moralism, no matter how impressive it may seem, is not accepted by the Lord. Kahit gaano pa katigas tingnan yung isang taong mabuti, kung yan yung ipinagmamalaki niya, hindi siya katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. And lastly, let me give this proposition. Moralism is dangerous because it turns Christianity into a religion of self-improvement rather than salvation. Alam niyo po kung bakit mali ang moralism? Kasi binabago niya yung mensahe ng Christianity. Ang mensahe ng Christianity, kailangan mo ng kaligtasan. Ang mensahe ng moralism, kailangan mo maging mabuting tao. That is not the message of Christianity.
John chapter 3 verse 3. Sabi po dito, sinasabi ko sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao ay panganak muli sa itaas, hindi niya nakikita ang kaharian ng Diyos. And remember, ang kausap ni Jesus dito nung sinabi niya ito ay si Nicodemus. Si Nicodemus, mga magulang ko't kapatid, sa pamantayan ng tao, may tuturing mabuti. After all, he was a priest. He had a great position. Pero sabi pa rin sa kanya ng Panginoon, kailangan mong maligtas. Kailangan mong maborn again. Kasi that is the message of Christianity. The problem that we have today is, most of the people today, ang tingin na lang po sa Christianity para maging mabuti kang tao. May camp ba kayo? Patinin ko nga yung anak ko dyan para maging mabuting bata. Hindi naman masama, pero this is the point. Paatin mo yung sa camp yung anak mo para ano? Para maligtas. Umaten ka para maligtas, hindi para maging mabuting tao. Gusto mo lang ba maging mabuting tao? Pwede naman din sa iba. Pwede kang maging mabuting tao doon, pero hindi ka doon maliligtas. The point of Christianity is to remind you that you need salvation. So, ano po yung gusto ko makita? Ang kausap dito ni Jesus ay Pariseo, but still, Jesus made this statement na kailangan niya pa rin maborn again. Kailangan niya maligtas. So, ano po yung point? Moralism treats sinners as people who merely need self-improvement, but the gospel says sinners are spiritually dead and need of salvation. Pag nagsettle tayo sa moralism, ang sinasabi lang sa atin yan, masama kang tao, kailangan mong maging mabuting tao. Christianity, ang tinuturo sa atin ng gospel is this. Masama kang tao at dahil diyan mapapaimpyerno ka. Kaya kailangan mo ng kaligtasan. That is the gospel. So for my conclusion, let me just say this. May time po, mga magulang ko't kapatid, kung saan kinikilala pong pinaka-importanting issue na dapat pag-usapan ay ang issue ng kaligtasan. Alam niyo po nung unang panahon, pag ang issue ay tungkol po sa kaligtasan, yung mga tao all ears. Talagang nakikinig. And during that time, mga magulang ko't kapatid, people are actually convinced na dalawa lang ang pwedeng kahinatnan ng tao. Impyerno at langit. And they spend time really seeking a way para maiwasan ang impyerno, para hindi mapunta doon para hindi maranasan ang kaparusahan. Unfortunately, mga magulang ko't kapatid, those days are gone. Wala na tayo sa ganung panahon. People are no longer interested about this issue. Namumuhay tayo ngayon sa pagkakataon kung saan convince ang mga tao kung paano sila maligtas. Meron na silang self-prescribed idea kung paano sila maligtas. At ano yun? Magsimba ka. Kumuha ka ng mabuti. Yan na yung self-prescribed idea nila. Mga kapatid, problema po pag self-prescribed idea ng salvation ang meron ka. Kasi kung paanong delikado ang pag-self-prescribe pag ikaw ay may sakit physically, lalo ng delikado pag ikaw ay nag-self-prescribe pag ang problema mo ay spiritually. At dahil dyan, hayaan yung tapusin ko po yung aralin na ito with a plea sa panawagan na ito. Taligdan po natin ang paniniwala natin sa moralism at magpasakop po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kilalanin po natin si Jesus bilang natatanging paraan ng ating kaligtasan. Wala pong maliligtas kundi sa magitan lamang ng Panginoon Jesus.